Magandang oras, magandang buhay mga katiyats. Meron tayong natanggap na video. Ito yung padala ng isa sa mga subscribers sa atin at nagtanong kung mga legit ba daw ito kasi merong kumontak sa kanila. So ayan, meron siyang marka na Palladium PD, short ng Palladium 106.446. Ito yung kanyang parang serial number 710, number of batch yata ito ng paggawa, number of batches ng paggawa, kasi pareho ang marka nila 710 1710. So batches nga ito, yan yung numero ng pagpalabas nito, yung number of batches. Katulad sa mga bote, sa likod ng bote, sa puwitan, makikita doon ang number of batches. Yung kung pang ilan siya na batch na hinulma. Okay, so 25 kilograms ayon sa may-ari. Ito nakuha noong ilang taon na ba yan? Bakit hindi yan nabenta? 722, so year 2022. Okay, nag-search ako nito sa internet. Wala akong makitang ganyan eh. Kasi ang itsura nito ay pang World War II. So hindi na siya nag-exist ngayon ng mga hulma na itsura ng palladium. Kaya hindi natin makikita sa internet. Ito namang pangalawa ay kakaiba naman siya. Ayan o. Dahil dumikit konti yung magnet. Ang palladium ay 99.99% palladium yan eh. Katulad yan ng ginto, 99.99. Ibig sabihin yung 0.01, yun yung content ng metal. So napakaliit lang nun. Parang isang buhangin lang yun, isang butil ng buhangin. Kaya hindi siya dumidikit. Katulad din sa ginto, merong impurities na 0.01 kasi 99.99% gold. Kaya hindi nagdidikit, hindi dumidikit ang precious metal na katulad ng platinum, palladium at iba pa, yung maraming klaseng white metals na precious at hindi sila dumidikit dahil nga 0.01% lang ang content ng iron. Yung iron yung nagmamagnet eh. So ayan, dumidikit siya punti oh. Okay, so 2019 yung kalendaryo niya, 2019. So hanggang ngayon hindi pa nabenta. Hindi pa nabenta. Merong markang 217 kg ang bigat-bigat. Yan yung sinabi ko na hindi siya plausible, hindi siya practical. Nagagawa ka ng gold bars na 200 kg kasi hindi yan nabubuhat. Ang nakakabuhat lang niyan ay champion sa weightlifting. Yun yung mga malalaking katawan. Yung mga wrestler ay binubuhat 200 kilograms. Pero kapag ordinaryong tao ay hanggang 30 kilograms lang yung mabuhat natin na bigat. Ayan, so hindi kagad siya kapanipaniwala. Para sa akin lang yan. Pero pwedeng totoo rin ito. Pero bakit dinidisplay diyan sa likod ng pickup? At meron tayong makita diyan, conduction sticker niya, nakikita eh. Ayun no. Nakikita yung conduction. Kaya kayong mga ka-TH diyan, kapag nakakuha kayo at ganito kayo, nagbibideo na nilagay nyo sa likod ng pickup, siguraduhin nyo na hindi nasama sa video yung conduction sticker nyo kasi madali kayong mahanap dahil meron kayong conduction sticker ng sasakyan. So mahanap kayo niyan. Ayun no.
G350 yung kanyang conduction sticker. Kung totoo yan, matuntun na kayo ng nang maghanap sa inyo, NBI, di ba? Dahil conduction sticker Ito yata ay papunta na sa pag-deliver sa buyer kasi nakalagay na sa pick-up. Ang pinagtaka lang natin kung talagang milyones ang halaga, dapat takpan yan. Dapat ilagay sa sako, itago, hindi yung ibalandra, di ba? Hindi yung bibidyo-bidyuhan natin, baka kasi makita yan ng mga masasamang loob. Kaya yun yung diyan, kapag ganyan, kung totoo man yan na mamahalin na bagay, dapat takpan, hindi ipapakita. Okay, so ito tinesting nila dito dumidikit pero sa isa hindi. Dumidikit din. So ibig sabihin, mga metal yan. Hindi yan genuine na palladium. Kasi ang palladium 99.99% palladium. Okay, meron tayong tingnan sa sa Google kung merong ganong hugis na mga palladium, at baka makita natin kung ito'y genuine or peke. Okay. Okay mga katiyat, so atin i-research sa Google ngayon ang mga uri ng palladium bars. Palladium World War II. Ito. Meron din dito pero hindi ganun na mga itsura Palladium Yamashita siguro i-search natin. Palladium Yamashita World War II. Ito marami na. Palladium bars. So meron din dito. Search nga natin ang 25 kilograms. 25 kilograms. Ito 217 kilogram to Hanapin natin yung 25 kilogram, hindi lumabas. Wala, hindi lumabas. Palladium bars. Type natin bars. So ito 217 kilogram itong malalaki. Ito naman yung mga talagang totoong palladium mga bagong bars ng palladium. Wala yung isa hindi makikita. Walang nag-vlog noon. Okay, so walang post yung isa. Yung isang klase yung 25 kilograms, wala. Itong 217 lang. Merong nag-post Treasure Hunt Club pero sabi niya ay fake daw Palladium scam that you need to be aware about. Ayan. So ano pa man ang mga na to, mga katiyats, palladium. Ang palladium kasi hindi yan madaling, hindi nga yan maprinda Kaya kung merong magbenta sa inyo niyan ay mag-isip-isip muna kayo dahil baka scam
O kahit hindi yan scam, ang hirap-hirap ibenta niyan. Kasi hindi yan parehas ng gold na pwedeng iprenda. Mahirap, pero merong kamahalan ang palladium. Precious nga siya, gaya ng gold. Pero hindi gaanong binibili, kaya walang bumibili. So kung legit man yan, hindi ipasuri nyo sa mga eksperto. Ipaasay nyo kasi kung baka mabudol pa kayo, ang hirap pa naman ibenta niyan, lalo na kapag piki, di ba? Kahit nga tunay yan, ang hirap-hirap talaga ibenta ng white metals. Basta hindi gold. Dapat gold talaga ang makuha, mga katiyats. At kung kayo bibili, kailangan ginto. Yun lang ang advice ko, wag yung white metals kasi bihira ang bumibili, plus maraming scam. At mahirap siya mahirap siya makuha sa tingin pagkilatis dahil nga white metal. Okay, so ito lang ang ating video sa ngayon. Ano sa palagay nyo? Scam ba tong dalawang klaseng palladium na narito sa ating vlog? O baka merong isang genuine dyan? Mga kababayan, pag-comment sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Napakalaging tulong sa ating treasure hunting channel. Maraming salamat.